Naabutan ni Dado ang anak sa kanyang kwarto at may pagtataka kung bakit naroroon itong si Princess. Hindi naman sinabi ni Princess na naghahanap siya ng clue tungkol sa kanyang ina, bagkus sinabi ang magandang balita na valedictorian siya. Gusto ni Dado na mag-celebrate o kakain sila sa labas bilang treat dito sa bata. Pero ang hiling ni Princess ay makasama ang ina na napaka-imposible umano at hindi pa rin inamin ni Dado ang totoo tungkol sa tunay na pagkatao ni Princess hanggang sa gulat itong si Dado sa pagmamadali ni Princess sa umaga at na may job interview siya na napag-alaman ni Dado na magtatrabaho itong si Princess para makapag-ipon ng pera at dadalawin nila sa Kuwait ang kanyang ina. Samantala nakarating na sa clubhouse si Princess kung saan siya a-apply pero nagkaroon ng diskriminasyon lalo nang nalaman ni Jenny ang manager na nakikisalamuha itong si Princess sa mga taga City Jail at hindi siya tinanggap sa simula. Pero ayon kay Bernice ay wala nang ibang aplikante kaya tuwang-tuwa itong si Princess na tanggap siya at nagkikwento sa larawan ng ina na tanggap siya sa trabaho at dadalawin na nila umano itong kanyang mami. Dinig naman ni Dado ang mga sinasabi ng anak. Naawang-awa. Samantala, unang linggo pa lamang ni Princess ay nakabanggaan niya na sa sports club itong si Liberty, ang anak ni Divina na ipinalit sa kay Princess, ang totoong anak ni Charlene. At dahil sa pagkabangga, ay natapon ang Diyos na dala ni Princess sa mamahaling damit ni Liberty at napakasuplada ni Liberty na bilang ganti ay ibinuhos rin ang Diyos kay Princess kahit sa paghingi ng sorry o pasensya nito ni Princess sa kanya. Hinarap naman ni Bernice si Liberty at humingi ng sorry. Habang itong si Liberty ay galit na galit at inireport si Princess sa kay Jenny, ang manager, at ang resulta ay ipinatawag itong si Princess at sa pagharap dito sa manager ay sinampal siya agad sa pagkapalya sa trabaho. Dumating naman itong si Divina, ang kanyang pinsan at may-ari mismo ng sports club at hinila si Princess sa CR at pinalinis bilang parusa at para hindi siya tanggalin sa trabaho. Walang nagawa itong si Princess kundi sumunod dahil kailangan niyang makapag-ipon ng pera. Habang si Liberty naman ay galit na galit pagka-uwi nila at hinihiling pa na mamatay na ito ang kanyang nakabangga kangina na walang iba kundi si Princess. Sinaway naman siya ng kanyang mami lalo na't masasama ang sinasabi nito ni Liberty. Pero matigas ang ulo ni Liberty na spoiled sa lola kaya sinabi niya na dapat kangina ay si Lola na lamang ang sumundo sa kanya. Samantala, nag-uusap naman si Dado at ang ninong ni Princess na minungkahi dito kay Dado na sasabihin ang totoo na hindi na nito tunay na anak itong si Princess at iniwan lamang siya sa kulungan ni Divina, ang tunay niyang ina. Pagka-uwi sa bahay ni Dado ay binabalikan naman ang masasayang alaala ng maliit si Princess hanggang ito'y lumaki. Natigil ang pagbalik tanaw ni Dado nang dumating itong si Princess sa bahay at kinausap siya ni Dado na may sasabihin na napaka-importante tungkol sa nanay ni Princess. Magkakaroon kaya ng lakas ng loob ang nanginginig na si Sir Pascual o Dado dito kay Princess na iniwanan lamang siya ng inaakalang ina sa kulungan. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.